ang walang hanggang kapayapaan at liwanag ang sumainyo ngayon at magpakailanman. Ang buhay na nilalakaran ng lahat at bawat isa ay masalimot at nangangailangan ng pakikipag-ugnayan ninyo sa kaitaasan. Sapagkat kung wala kayo ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ng buhay na siyang magbibigay sa inyo ng kaunlaran, ay may hinuha ninyo sa inyong sarili na kayo ay nananatili pa rin sa kamangmangan at kahinaan. Kung kaya nga kinakailangan ninyong humakbang papalayo kamangmangan, ay marami ng kaparaanang maaari ninyong maisabuhay sa kasalukuyang panahon upang maging karagdagan sa inyong mga ako. Sa pangangalap ng maraming karunungan, at pagbibigay ng mga sandali sa inyong mga paglilingkod, sa paglala ng pag-ibig sa inyong mga kapwa nilikha. At kung bakit dumaraan kayo sa maraming pagsubok ng buhay, na kung magkamisay hindi ninyo inaakalang kayo ay maaaring manghina, madapa at matisod. Sapagkat kinakailangan ninyong makilala ang inyong mga tunay na sarili at gaano nangakalayo at kabigat ang inyong daladala, upang sa inyong mga paglalakbay na ito ay magkaroon kayo ng pag-asa ng liwanag na nais ninyong makamit, ay hindi kayo nalalayo at naghahangad pa ang inyong mga sariling iyan na makamit ang kapayapaan sa inyong mga sariling ako. Subalit katotohanan ng paglalakbay ng tao ay maraming pagdaraanan ng mga pagsubok, suliranin, kabiguan. Sapagkat ito ang tuntungan upang makilala ninyo ang inyong mga sarili at gaano ninyo kahigpit na tinatanuran ang sariling iyan. At kung paano ang pagwawaldas
ninyo ng inyong mga lakas ay mayroon ng kadahilanan upang hindi masayang ang mga sandali ng inyong pagkapanahog sa kapatagan ng lupang ito. Sapagkat katotohanan, nararamdaman ninyo sa inyong mga sarili na hindi pa rin ninyo kayang itayo ang sariling iyan sa kabila ng marami ninyong pagsagupa sa maraming panahon. Sapagkat nagkukulang pa rin kayo sa inyong sarili. Higit na matimbang ang mga material na bagay. Higit na matimbang pa rin sa inyo ang mga pagwawaldas ng mga lakas sa walang kabuluhan. At kung kayo'y inuuntag na ng panahon sa inyong sarili, ay doon pa lamang kayo magsisimulang magpasikla ng inyong katauhan, sapagkat nalalaman ninyo na maaaring sa isang sandali mapugto ang inyong mga hininga at mawalan kayo ng buhay sa lupang ito at wala kayong nagawa sa inyong mga sarili. Kayo nakababatid ng katotohanan ng buhay na ito, na kung dala-dala na nga ninyo ang mga karunungang iyan, at nagbibigay kayo ng mga pag-asa sa inyong sarili at sa inyong kapwa. Higit na magiging magaan ang buhay na inyong nilalakaran sapagkat higit ninyong naunawaan na ang inyong pagkabuhay sa lupang ito'y mayroon ng layuning umalpas sa maraming kalagayan ng tao at marating ninyo ang higit na ninanasa ng inyong katauhan, ang pagsulong at pag-unlad. Kung gayon, mga iniibig ko, kung inuuntag kayo ng maraming karamdaman sa kasalukuyang ito, ay higit ninyong magtimbang sa mga kalagayang iyan. Kinakailangan ninyong suriin ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga damdamin at kalooban, kung saan kayo tinutungo ng inyong mga pag-iisip, ng inyong mga damdamin. Nahihintakutan kayo sa kasalukuyang panahon, subalit katotohanan ay hindi kayo kinakailang matakot, mangamba. Sapagkat kayo ay minamahal ng ating Ama at ibinibigay sa inyo ang mga pagkakataon upang lakarin ninyo ang buhay na ito at gamitin ninyo sa magagandang kaparaanan upang kayo nga ay makaalpas sa maraming pagsubok na sa inyo'y ipinagkakaloob sa tuwina. Kung gayon, mga iniibig ko, lingunin ninyo ang kahapon at harapin ninyo ang kasalukuyan na mayroon kayo ng katatagan sa inyong sarili't paninindigan
pagtitiwala sa inyong kakayahan. Sapagkat ang mga isinubo na ng mga kabatayaan sa inyo sa mahabang panahon, ay kinakailangan matikman ninyo ang katamisan ng aralin na bunga ng inyong mga pagsisikap. Ngayon, ito ang panahon. Nalakarin ninyo ang kasalukuyan na mayroon ang lakas sa inyong sarili. Nahanda ninyong ipagkaloob ang sariling iyan sa paanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga paglilingkod sa mga tao inyong upang palad, sa mga nilikhang nabigyan ninyo kabiguan na kinakailangan kayo ay handang magpatawad at umibig sa inyong kapwa. Malasin ninyo ang daigdigan kanyang kalagayan na marami ang mga pangyayaring nagaganap ng mga pagputi ng buhay ay isang iglap lamang. Na sa pamamagitan ng maraming paghahari ng kalikasan ay nabibigla kayo at nahintakutan sa mga namamasdan ng inyong mga paningin. Pagkat ang tao ay maraming hangarin sa kanyang sarili. At kung nagaganap ang mga bagay na ito'y kayo inuuntag. Ipinaiisip sa inyong kayo'y may bahagi ng mga bagay na ito. Na sa maliit ninyong pag-usal ang inyong dalangin at paghingi ng liwanag sa kaitaasan ay magbunga sa inyo ng kapayapaan. Hindi ng pagkatakot at pangangamba. Katotohanan na marami pa ang mga pangyayaring maaaring maganap sa inyong kalagitnaan. At kung hindi kayo nahahanda sa inyong sarili, ay tila baga kayo ang mga kaluluwang dumoroon pa, wala ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagbibigay sa inyo at pagdidilig sa inyo ng hamog na mula sa langit, ay maramdaman ninyo sa inyong sariling hindi kayo pinabayaan kailanman. Na kayo ay kinakailangang manatili sa inyong kalagayang nagtitimbang at nagsusuri, naglilinis. At palitan ninyo ng kalinisan ang inyong mga pag-iisip. Alisin ng mainit na simbuyo na inyong damdamin at mga alalahanin
na hindi pa nangyayari sa inyong sarili, kundi maging mapanatag kayo sa kabila ng pagpapatuloy ninyong maihandog ang inyong sariling iyan sa iba. Sapagkat sa katotohanan ay kinakailangan ninyong masagip ang inyong mga sarili. Maraming hibo ng sanlibutan na ito. Kinakailangan ninyong harapin ang mga makamandag na humahamon sa inyong sariling ako. At katotohanan, ang inyong sarili, ang inyong kaaway, na siyang nagbibigay sa inyo na mga alalahanin na kinakailangan naroroon kayo lagi sa katahimikan at pag-aambil ng kapayapaan sa inyong sarili. Sapagkat kung kayo'y nalilisya, ay lagi kayong ipinaalalahanan at sinusuhayan sa inyong mga paglalakbay na iyan. At kayo din ang mabibigo sapagkat kayo ang naroon sa pagpapasya ng mga bagay na ito. At nalalaman ninyo ang balik ng mga galaw na inyong naiwaldas sa buhay na iyan. Magbabalik at magbabalik lamang sa inyong sarili. O kaya nga, damahin ninyo sa umagang ito at sa mga panahong pang darating na kayo ay lagi ng hamunin upang mabaon ninyo sa inyong mga paglalakbay ang maraming karunungan at pagpapala, yaya na ipinagkakaloob sa inyo, na siyang magiging pag-asa at liwanag na maaaring madala na inyong pagkatao sa inyong paglalakbay na ito. Ito ang maliit kong alay sa mapalad na umagang ito. At magpapatuloy tayo sa iba't